Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang humpay, dakilang walang kapantay. Sa bawat araw, may gagawin at magagawa siya. Maging sa buong magdamag, hindi lumilipas, hindi kukupas ang kapangyarihan niya. Kaya talina, mga minamahal ko, tantuin ang kanyang mga aral, suriin niyo ang kanyang kabutihan at damhin sa inyong kalooban. Kayo'y tuwirang kanya'y babahaginan ng kapanatagat, kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa paggawa mo ng ikabubuti at makabubuti sa kapwa mo, ang kaligayahan ay patuloy na darama mo. Sapagkat kung nag-uumapaw ang galak sa puso mo habang tinutupad mo at ginagawa mo ang para sa kapwa mo, tuwirang ikaw mismo ang nasisiyahan, ikaw mismo ang natutuwa. Kaya't sabi nga, napapatotohanan ang gawang mabuti sa mga totoong gumagawa ng kabutihan, sa kalooban nila numunukal, yaong pawang kabutihan at bukal na kalooban, sila mismo ang nasisiyahan. Mga minamahal, kahit gaano kabuti ang sabihin mo, kung may sama ng loob ng puso mo, ikaw pa rin ay masasaktan, mahirapan sa gawa ng kapwa-tao. Kaya, napakabuti ng Ama, napakadakila niya, patuloy na nililinis ang isip at damdamin ng tao upang ang mga anak niyang nagbabahagi sa kapwa-tao at sinisiwalat dinaratalang marapat para sa kapwa-tao, nagliliwanag ang kaisipan, lalong bumubuti ang kaisipan, damdamin nila ay nasisiyahan, nagagalak na lubusan. Ginamit ka ba ng Ama? Damhin mo sa puso mo ang saya. Nararamdaman mo ba siya? Lalo kang magalak at magpuri sa kanya. Ikaw ba ay lumiligaya? Kahit sa mga mumunting bagay na nakakamit mo, pinasasalamatan mo siya. Tuwirang ito ang kanyang layon at nasa sa mundo. Kaya't habang tinutupad mo at ginagawa mo ang kabutihan mula sa kanya, ikaw mismo ang nakikinabang sa mga pagpapalang iba sa salapi, iba sa bagay. Kaya halina mga mahal, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na namumutawi sa labi ng mga anak niyang patuloy na sa kanya'y naghahanap upang siya'y masumpungan. Mga mahal, kung tuwiran lamang sa isip at damdamin niyo'y Ama ang makatahan, di kayo mababalisa. Hindi kayo mag-aalala, matitigatig, mababagot, payapang isip, panatag na loob ang sa inyo'y mananahan na ganap. Kaya, sino magsasabing mamamatay na siya mamaya? Ang ugali ng tao, pagka halimbawa ay nagagalit, mamamatay na ako mamaya. Siya ba ay nagbubuhay sa kanya? Siya ba papatay sa kanya? Sa sarili niya? Alam niyo po, isang pagdinilay, kahit na ang tao ay nalason, kapag gusto pang mabawi ang buhay, may paraan para siya'y buhayin. Ngunit at pasubali, kapag takda, ang kaganapang iyon ay para sa kanyang kapalaran, kahit wala siyang ininom na lason, mamamatay. Buhay bang Ama? Kahit panaligan niyo sa tuwin na ang gagawin niyang mabuti at makagagawa siya ng mabuti para sa inyo. Upang sa gayon, araw-araw, gabi-gabi, isip at damdamin niyo'y maging payapa at may galak. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Kumusta ka na, anak? Nakatulog ka ba? Maginhawa na ba pakiramdam mo?
Patuloy pang giginhawa yan kapag patuloy kang nakadama. Kumisan may pangyayari sa buhay ng tao na panawagan lang. Panawagan lang. At mapalad kayo, kayong mga tinatawagan na may paraan at kaparaanan ng Ama para magbagong buhay pa. Hindi nyo ba napapansin ang buhay ng tao? Kung nagsusuri kayo, minsan sinasabi ng kapwa nila, kalakas eka ano na. Minsan naman, ano eka? Butot balat na buhay pa. Inyong pagnilayan, inyong suriin ang buhay. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Wala pong pumasok, ito pinapasok eh. Ibahagi daw po sa inyo ang katotohanan na kahit na lason. Hindi nyo po makikilala at hindi nyo naman nakita nga. Kahit nasabihin ko pa sa inyo ng sabihin, subalit ito'y pinapahayag upang inyong mapagtanto lahat. Ang nakakakilala po kay kapatid na Maria, bilang Marianela, bilang Apo Maria ang tinatawag, may kasunod po yan sa kanya nung sila'y bata pa. Ang kasunod niya ay kapwa sila parehas na nalason. Nalason ng pagkain na hindi naman gusto ng magulang. Hindi naman alam na gano'n ang mangyayari. Lahat naman ng anak kumain. Pati silang magulang kumain. Bakit yung dalawang nalason? At bilang Apo Kunching, ako lang ang di nakakain. Sapagkat elementarya po ako noon, grade 5, sinalubong ako ng kapatid ko. Ang sabi niya, kasi yung kapatid ko po na yun ay napakalambing sa akin. Ang pangalan nun ay Valentina, February 14 nang siya ay pinanganak. At si kapatid na Maria ay mas matanda sa kanya ng 2 taon. Sa madaling salita po, pagpapasko noon, gumagawa kami ng parol na magkakapatid na 3. Yung magkakasunod kaming 3. Ako ang taga-gawa. Wala pong ilaw noon, lampara lang, tama po ba? Lampara lang, ilawan na digaas ang ilaw namin sapagkat walang kuryente. Ngayon po, ang ginagawa namin parol yung kartulina. Yung kartulina po, tandang-tanda ko pa, ito binabalik ng Espiritu, kulay red pa yung aking parol. Na ginugupit na bilog-bilog at pinagdidikit na yung may, dahil nga po magpaparada. Magpapasko, yan ang project. Sa bahay pare po ako nag-aaral. Sinalubong ako ng kapatid ko, tumatakbo mula diyan, hanggang dun. Ate, may masarap kaming kinain, bubulol-bulol pa. Kaya po yung awiting I Believe, pag naririnig ko noon yon, umiiyak ako. Dahil malambing nga po yung sa akin, yun ang bunso noon. Pag kami nakahiga, kinakanta ko yung I believe for every drops of rain that falls. Tapos nakadakap sa akin yun. Nakadapa sa akin. Bigla na lamang na nagulat ako sa pangyayari bilang bata. Taranta na yung aking magulang, ama't ina. Narinig ko nag-uusap na takbo sa ospital, takbo sa yung anak mo, heka. Bumubula na yung 2 bibig nila. Dinala na sila sa ospital. Ako naman po noon, may cabinet kami na ang nakalagay na larawan ay yung 2 puso, yung si Kristo at saka yung mahal na Birhen. Binuksan ko yun at nakalambitin ako doon. Panginoon, sabi ko, mahal na Birhen, buhayin niyo po mga kapatid ko, buhayin niyo po mga kapatid ko. Pero ang saklap pong pangyayari, inuwi ang kapatid kong isa, yung Valentina,
patay. At ang sabi, ang kapatid na Maria ay naiwan sa ospital. Parang mababaliw po ang aking inda noon. Iyak ng iyak na pag nakikita ko siyang umiyak, nag-iiyakan na kami lahat. Naakala ko noon hindi matitigil yung ganong. Tuwing maririnig ko yung sabi, kung di mo kasi pinakain yung mga anak mo, hindi sana namatay ang anak ko. Sasagot naman ng tatang ko, kung alam ko ba kang ganon, pakakainin ko. Alam po ba yung pinakain? Buto ng patani. Kasi maluwang po ang bakura namin na yan. Diyan sa gilid na yan, may bakod na lambre, merong mga nakatanim na bataw po ba yun? Patani, sinasabi. Na inalabos nila. Yun ang naging dahilan na sinasabi ng doktor. Subalit, dahil mabubuhay po ang kapatid ko si Marianel at may misyon pala, ba't po inabot siya ng 51? Kaya sa tuwing magbibisahe po ang Espiritu, may buhay na patutuo po siya na nagaganap sa mundo. At bilang tao, wala pong alam, walang karunungan. At sinasabi man sa inyo, limot naman po, hindi na maalala yan. Katulad ng condolence, mahal na kapatid. Mapalad ka, pinatatag ka ng Ama, pinatibay ka. Na wala akong kamalayan sa kanyang sinasabi kanina. Nasabi nga niya, sapagkat hindi po siya makakauwi, kaya akong dinaratala ng Espiritu para ibahagi. Na, ba't po ba kailangan magalit kayo, magdamdam pag may sinabi sa inyo? Hindi ko naman alam yun. O kaya ba't kayo mag-aalala? Dili kaya naman, ba't kayo mag-aalinlangan? Dapat gawin nyo kung tama at mabuti. Sabi ko, kumusta ka na kamahal na kapatid? Apo, sadyang walang pagkabula. Tatanggap ko na po sapagkat hinanda naman ako ng Panginoon Ang sabi niya, bibigyan pa kita ng 1 taon para mapatibay kitang ganap. Ngayon po kahapon na pagnilayan ko, last na kemo niya po last year May. Exactly po, eksakto. 1 taon nga po akong pinatatag, kaya ngayon po, wala na po ako nararamdaman kasi ginawa po lahat ng Ama At lahat po ng iniisip ko na wala kami noon, hindi kaya, hindi po pala. Niayos po lahat ng Ama. Ngayon po ay Mayo siyang namatay. Nang sabihin po sa akin ay Mayo yun, eksakto nga po 1 taon. Binalik ko naman salita sa kanya, napakabuti talaga ng Ama. Yan ang patutuong Espiritu, siya ay nangangaral, nagsasalita, na hindi alam ng nagsasalita. Binalik lang din po ito ngayon, sabi ko, talagang kaya nga ako naniwalang may Diyos Ang tatang ko naman, sinabihan ka ako, ang inda ko, tandaan mo Pilar David Arceo, bibigyan pa kita ng 3 buwan. Bibigyan ko siya ng 3 buwan, ihanda mo sarili mo. Kay tatang ko po yun. Kapag hindi siya nagbago, kaysa nagkakasala siya. Ngunit kapag nagbago siya, ibibigay ko pa para marami pa siyang makita sa anak niya. Yun po ang pasubali. Siyempre po, marupok, mahina, may sakit na siya. Bawal sa kanya magutom, bawal sa kanya yung lumagpas sa ganong oras dahil binigyan na nga lang siya ng pagkakataon. Sabi daw ng mga kasama niya sa sugal, totongit, anak mo lang pakikinggan mo. Sa langit wala nang sugal. Yan pa po, papiloso pa po. Kaya nung po, gusto ko nang tumigil, maglingkod. Dahil sabi ko, ginagamit mo bibig ko, Panginoon, nangangaral pagkatapos
Tatay ko mismo nakikita nila. Ang sabi mo sa akin, itugot ko yung pagtitinda ko ng alak ng mga sigarilyo. Dahil paano kung aaralan yung pasyente, tumigil kang sigarilyo, tumigil kang maglasing. Bawal sa yan. Sasagot sa iyo, may tinda ka eka. Ba't ikaw, bawal pala, ba't nagtitinda ka? Kaya kauna-unahang inalis ko po sa tindahan ay alak at sigarilyo. Ang sabi ng inda ko po ng buhay niya yun, nung panahon na yun, anak, kalakas ng alak, sabi niya. Sapagkat case yung beer, tanduay, gin, napakalakas pagtag-ani. Tukso po yan. Sabi ng mga nagdi-deliver ng sigarilyo, ba't po ipupull out nyo na lahat? Ba't tayo nyo pong tumanggap kahit na isang pakete lang? Hindi mo ako maintindihan, pasensya na. Sabi sa kabiyak ng puso, kung ikaw'y nagsisigarilyo, sasabihin ng tao, ba't nangangaral kayong asawa mo nagsisigarilyo? Mula unang magkakilala kaming mag-boyfriend, sinasabi ko nang tumigil kang magsigarilyo, ayoko ng usok. Sigarilyo niya'y Philip. Ito na lang ka, bisyo ko, babawalan mo pa ako? Pa-stick-stick lang naman ako pagkatapos kumain. Usok pa rin ka ako yon. So, bahalit ng ginusto ng Panginoon, at tinanggap niya yung Panginoon, wala pong tutol-tutol. Kung ilan yung nandun niya sa sasakyan, pinamigay yun sa mga kasama niya sa trabaho at hindi na siya nagsigarilyo mula noon. Ngunit tukso po talaga. May anak ang lalaki. Tutuksuhin. Pinasisip-sip-sip-sip ng mga, siyempre, barkadahan. At yan po ngayon ang aking inihiling ngayon sa Panginoon, na alam ko balang araw kung paano rin yung kabiyak ng puso ay mismo tumigil ng tumigil mismo. Yung patikim-tikim na rin na pa-istik-istik na sinasabi sa mga mangyayari rin pong tumigil. Dahil wala naman po imposible sa Panginoon Bakit po ito pinababaybay sa inyo at binimisay? Sa totoo lang po, kung di babalik na Espiritu, wala na akong alam. Hindi ko alam, ngunit kailangang ibahagi. Bakit po ito binabahagi? Gusto mong gumaling. Sinasabi sa iyo, ganito gawin mo. Sumusunod ka ba? Gusto mong gumaling. Sinasabi sa iyo, sundin mo ito. Sumusunod ka ba? Gusto mong magbago. Sinasabi sa iyo, gawin mo ito. Ayaw mo sundin. Dahil wala kang panlaban sa kagustuhan mo. Malakas ang hatak ng sanlibutan at laman. Kaya ibinigay ng Ama ang Espiritu niya. Ayaw naman ng tao ang Espiritu niya, gusto nila isang Espiritu. Ano panlaban mo para tutulan ang gusto ng sarili mo? Kaya walang makapagpapabago ng kanyang sarili. Walang makapagpapabago ng kapwa-tao. Ang Diyos Ama mismo ang magpapabago kapag tinanggap mo siya. At walang makapagpapabago kahit na ano pang kapangyarihan mo kapag hindi niloob ginusto ng Ama. Kaya't ang magbabago ay patotoong may pagbabahagi ang Ama sa iyo na sa kagustuhan mong magbago, sa kagustuhan mong makasunod sa Kanya, pinipilit mo, pinagsusumakitan mong sundin kahit mahirap para sa iyo. At yan po ang mga naglilingkod. May pinipilit silang talikdan, may pinipilit silang iwasan, may pinipilit silang kalimutan, at may sinuko sila para matupad nila ang pag-aatas. Sa una, gagaling ka. Pangalaway, gumaling ka. Pangatlo'y, gagaling ka pa. Pag binagyan ka hanggang 10, siguro pag 11, hindi na. Paggamutang espiritual. Paggamutang natural. Sapagkat di mo nakikilala yung pinakikilala sa iyo, dapat kilalanin mo. Hindi rin naman kilala nung nagpapakilala, nakilala lang dahil nagpakilala, dahil ginusto tinanggap. Mahirap unawain. Dahil pang taong unawa ang gagamitin.
Ngunit pakatandaan nyo mga minamahal ko, hindi mahirap unawain kapag may espiritu kayo ng pag-unawa. Hindi kayo magagalit, hindi kayo mayayamot, hindi kayo magdaramdam sa sinasabing matwid at tama. Subalit, kapag labag sa kalooban nyo, kapag hindi nyo naunawaan at tinatamaan kayo, ang sakit-sakit sa loob nyo. Masakit pakinggan, kaya sutil lalaban. Sino naman ang kinakalaban nyo? Yung kapwa nyo walang alam sa mga ginagawa at sinasabi ninyo. Eh wala naman silang alam sa ginagawa at sinasabi nyo. Pag tinamaan kayo, sasabihin nyo, tinamaan ako, pinatamaan ako. Kaya kayo rin mismo nahuhuli sa sariling bibig nyo. Pagkatapos at may nagsabi, na halimbawa na pagsabihan nila, ayoko na ekang pumunta dyan. Eh wala na ekang ginawa, kundi pinatamaan ako eh. Eh bakit mo naman eka nasasabi yun na pinatatamaan ka? Eh tingnan mo nga yung misahe, tumbok na tumbok eka ako. Sabi nung pinagsalitaan niya, eh di ganun pala ginagawa mo. Eh nung malay eka niya po kung sa ginagawa mo. Ko eka, talaga ekang pinatatamaan niya ako. Yun na, pumasok na ang buktot na isipan, baluktot na katwiran, masamang espiritu, masamang katwiran, masamang pag-iisip, kaya nanaig na ang masamang loob. Diyan po kayo laging magsuri. At hindi nyo kayang suriin yan kung ganang pagkatao lamang. Kaya ang mangyayari at madalas mapangyari at nangyayari, nagkwento. Dalawa ang pinagkwentuhan. Isang tapat at isang hindi tapat. Naku eka, si Apo Kunching eka'y ganun. Yung tapat na nagmamalasakit, mangangatwiran, sasabihin hindi eka. Yung hindi tapat, yung hindi totoo, oo nga eka eh. Sumagot siya ng oo nga eka. Ano kaya ang ginawa sa kanya ng Apo Kunching? Ganyan lang ang istorya ng Kristo. Walang ginawa ang Kristo sa mga anak ng Ama kundi pawang kabutihan at katotohanan. Subalit, ang mga nakikiayon sa laman at nakikiayon sa sanlibutan nagkampi-kampi dahil nasasaktan sila sa hindi nila kayang tanggapin na baka sila'y layuan at mawala na ang tagasunod dahil baka sa kanya na lahat sumunod. Mauubos mo ba ang tao? Itindig mo yan. Tindig mo yan. Yang katabi mo. Eh katulad niyan, pag malakas, nakakalimot siya sa pangyayari sa buhay niya. Pag sinusumpong, nandyan na naman. Eh paano kung hindi na pagbigyan? Eh dalhin nyo na lang sa nyo gustong dalhin. Sapagkat sadyang ganyan ang mangyayari dito. Tatapatin ko na kayong lahat, mga minamahal ko. Magtatapat na ako sa inyo. Para hindi sumasama loob nyo. Para di nagkakasala kayo. Kung tunay na ang Ama ang naramdaman nyo, hindi nyo ito malilimutan dakong ito. Sapagkat dito sa dakong ito, walang siniraan kahit isang tao. At walang pinatay dito at mamamatay dito. Kundi mabubuhay ang mamamatay na hindi pa mamamatay. Kapag tumanggap siya sa aral na matwid at totoo, magliliwanag ang isip niya, mababago damdamin niya, mawawala ang galit niya. Dahil tinanggap niya ang tagabuhay ng patay. Ang patay niyang damdamin, ang patay niyang pag-asa, binuhay ng Ama. O, tingnan mo, ba't nabuhay siyang mag-isa? Eh sapagkat, kung si Apo Kunching, matatakot na yung tatakbot sasabihin, "Huy, baka mamatay yan, iuwi mo na." Yan ang patotoo. Na tumititig kayo, wala kayong makita. Nagmamasid kayo sa kapwa nyo, sinusuri nyo tao. Kaya sumasama ang isip nyo, sumasama ang loob nyo, nasa mabuti ba kayong espiritu? Kapag nag-iisip kayo na masama sa kapwa nyo, kung malaganda ang iniisip nyo at mabuti iniisip nyo, walang saman loob kayo.
sapagkat lahat ng sinasabi makabubuti, makapagpapaliwanag ng baluktot ninyong dilim na isipan. Kaya walang makabata rito. Nakita nyo ba lahat ng pasyente nagbata ba rito? Walang pinagkaiba sa 10 ketungin. Isa lang ang nagbalik. At dahil ito hindi taong nagkaloob at hindi demonyo, makikita nyo at maisasalarawan kung ano ang gawain ito. Ang nakatitiis at nagbabata, ang nasisiyahan sa mga aral, hinahanap na tuwiran. Ang may pandama na mabuti ang kalooban, galak na guumapaw. Subalit, ang pangsariling katauhan at layunin sa salibutan, ang layon at nasa lalayas, lilisan. Dahil di matarok, hindi matanggap, si Apo Kunching nagdaramdam sa kanya ang mga taong wala naman siyang alam. Sino ngayon ang nasasaktan? Siya ba o sila? Sapagkat si Apo Kunching di ko tulutang masaktan ng kalooban. Kapag nasaktan ang damdamin ni Apo Kunching, wala nang luluwal na banal. Ang luluwal sa bibig niya ay hinanakit pagdaramdam. Sasabihin niya sa tao, masakit ang loob ko kay Pedro, kay Juan. Kaya't yan ang patotoo, maisasalarawan. Ang taong matuwid ang hinahanap, masusumpungan ng tamang daan. Subalit, kung gagamitin mo ang gawain ito para sa kapakanan mo, hindi ka luluwat. Hindi ka tatagal. Kaya marami na ang naging pasyente sa dakong ito, gusto lamang makinabang, gusto lamang may mabentang ganyan, may mabiling ganon, may ganyan, makautang, ginamit ang kapwa nila. Ngayon wala na silang lahat. Matuwid ang sinasambit ko, tama ang ginawa ko. Upang maisalarawan ninyo, bakit pinararatangan niyo si Constancia? Anong malay niya sa ginagawa ng mga tao dito? Kumukup-kup sila sa dakong ito kahit hindi ka ano-ano. Pag lumisan, masama pa. Wala nang kwenta yung inaruga sila. Wala nang silbi ang pinakain sila. Tatanong pa, paano kayong kumakain doon? May nagbibigay. Siniraan pa sila. Nakita kaya ng dalawa niyang mata o ng gula lamang? May malilihim ba? Kaya bago pa sa inyo matakot, sa akin muna. Sapagkat kung sila'y matuwid at totoo ginagawa, uusad ang gawain, ako magbabantay. Kaya't araw at gabi, sila'y kakain. Sapagkat sila'y manggagawa. Ang bawat alipin ay pinakakain, binubusog, hindi pinagugutom. Kaya lang, ang tunay na alipin, kapag busog na itiutugot, hindi bubundatin ng tiyan. Kaya kapag buhaya ka, kamkam ka ng kamkam, sang araw bundat ka na, putok ang tiyan mo. Isang halimbawa lamang at talinghagang salita yaon. Kaya't maliwanag ang nakatala, kung kailan libang na libang kayo sa inyong kaaliwan, doon daratalang paniningil na lubusan. Sapagkat ang ginagawa ninyo'y hindi tumpak. Nagpaparatang kayo sa mga nagnanasang maglingkod sa inyo ng tapat. Ngunit sinong pinaglilingkuran? Sinong maglilingkod? Tao, kapwa-tao, ama naglilingkod. Ba't tumigil ka ng kakakinig? Ba't tumigil kang tumutumba? May ginawa ba sa'yo? Wala pa. Katapang kang magsalita ni Apo Kunching, hindi siya ang matapang. Sapagkat si Apo Kunching ay duwag. Hindi siya matika sapagkat si Apo Kunching ay lampa. At wala siyang alam, wala siyang karunungan. Kaya't hindi siya makapangangaral. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Iba ang nagsasalitang may sagawa at nangungusap na walang gawa. Kaya hindi maisalarawan ang kahiwagaan sapagkat wala pang nagaganap sa kanilang himala.
Subalit sa mga may pinakita ng kahiwaga at himala, mapagtitibay nila sa loob nila kung sino ang tinanggap, kung sino hinahayag. Kaya sila'y tumatatag, tumatapang sa kanilang kaganapan sa buhay, hindi dahil sila ay nagmamayabang. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Katotohanan, yung sa akin tinuturan, magalak ka anak, tandaan mo, kung papaano nagtitibay kayong mag-asawa, makikinabang ang anak nyo. Kaya't ang kininyo't panaligan, magpapanagpo't magkikita kayo. At doon, isang araw sa dakong ito, kasama nyo, pangatlo siya. Pagharian kayo, di man ngayon, di man bukas, hintayin ang katuparan, kalaya ay kanyang kakamtan. Pagharian kayo, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ganang kuntsing na pagkataoy, anong karapatan niyang wikait sambitin ng gayon? Subalit lahat ng pinagtura ng tapat at makatotohanan, di man ngayon, di man bukas na tamo nilang ganap, sapagkat sila'y nagtiwala sa di nila nasisilayan. Iyan ang patotoo. Tapat ba puso nyo? May amang tapat. Lapat ninyong ganap. Pagharian kayo, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nagsisiklab man sa init at galit ng puot at hinanakit ang sangkatauhan kung tunay na nasa puso niya ang Ama, mapapahinuhod ng espiritu niya at mapagbabago isip niya at magbabalik loob sa kanya. Yan ang palatandaan na kilala siya. Subalit, kung nagmaba ang maangan, kunwari mabuti yan, ngunit sanlibot at makalaman, ano man ang sabihin mo, bigit bulag, hindi alam. Ngunit magaling, sapagkat literal na binabasa. Wala ang espiritu ng pagpapatotoong ang salita'y buhay, ang salita'y makapangyarihan. Kaya huwag kayong maghanap. At huwag niyong hanapin sa kapwa nyo ang nagagawa nyo kung may nagagawa kayo. Ngunit kung tunay kayong mabuti, anumang ginawa nyong mabuti't maganda, di nyo hanapin ang ganti sa kanila, sa Ama magbabata at maghintay kayo. Sapagkat ang patotoo ng mabuti loob nyo, ang Ama inaasam-asam nyo't inaasahan, sapagkat siya'y mabuti na masigit ang ganti. Nek karamenea hanang, nek karamenea hanang, nek karamenea hanang. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Kapag nakakita ka sa bata na mali ang ginagawa niya, itatama mo ba siya at sasabihin mo ng maganda o agad babatukan mo siya? Sa bagay, sa bata, ginagawa yan. Sa matanda nga, ginagawa rin. Kapag ka nagmamagaling ang tao, nagmamapuri, at palalo, para sumikat at mapakita sa kapwa-tao, mabait siya, yung nagkasala, sasabihin niya, mali ginawa mo. Hindi nyo ba nababatid ang katulungan at kaalaman ng Ama? At hindi nyo ba natanto ang kasaysayan ni Pedro? Sapagkat galit sa mga tulisa. Kinuhang tabak, tinigpas ang tenga. Pedro, ano espiritu meron ka?
Dinampot ang tenga, binalik ang tenga. Namangha ang mga hunghang, hindi naman nagtiwalang tuwiran. Ganyan din sa dakong ito. Halakhakan tuwa ang maririnig mo kapag may pinalakad na diretso. Maghintay ka ilang araw, wala na sila. Pagkatapos, sasabihin nyo, hindi pa nagbabata ang mga naglilingkod sa dakong ito? Wala namang hinihintay sa inyong magbalik kayo? Walang hinihintay sa inyong magbayad kayo? Walang hinihintay sa inyong purihin sila? Bakit di nyo magunita ito? Bakit di nyo maalala ito? Bakit di nyo suriin ang tinuran ko? Kung dito nagaganap. Kaya nga, huwag magmalabis na magtiwalang lubos sa nagagawa niya ang kapwa-tao ninyo, na kung nakikita ninyong palalo, maawa kayo at mahabag, huwag kayong magalit. Sapagkat, kung ang labis, kinakalos. Tandaan ninyo, mabuti man at banal ang Ama, mahabagin man at maawain mapagmahal siya, subalit dumaratal din ang takda ng pagkalos niya. Yaon ang palatandaan na hindi nalilihim sa kanyang gawa ng tao, kaya't kung ugaling sabihin, alam naman ng Ama ginagawa ko. Oo, alam niya, sinungaling ka. Mapagmaang-maangang ka at mapagkunwari sa kapwa mo, mapagmabuti ka, mapagmapuri sa sarili mo. Subalit, puso mo'y bato. Puso mo'y madilim. Walang pag-ibig. Ang tunay na may pag-ibig, alam niya ang salita ng Ama, alam niya ang gawa ng Ama, at sasabihin niya, takot akong mga tuwiran dahil alam ko walang malilihim. Kaya't, hindi masamang pagsisinungaling kung makabubuti sa kapwa mo at ayaw mo silang maglaban-laban. Ayaw mo silang mag-away-away sapagkat hindi ka sulsol. Subalit, kung ikay nagmamagaling nagmamapuri, susulsulan mo pa ang isa para lumayo ang isa at mawalay sila. Yan ang dilim. Subalit ang liwanag, ang nadidimlan, aakayin mo upang makakuha siya ng liwanag at sasabihin niya, may daadaanan pala ako dito na matitisod ako, maiiwasan niya. Kaya nga, ang nagpapakabuti, sinasabi ng tao, hindi totoo. Ang nagpapakasama, dahil may kapangyarihan, takot ang tao magsalita. Ngunit ang Ama, sinabi mo sa dilim, makikita niya sa liwanag, sinitsit mo't binulong sa sulok, malalantad na lahat. Sapagkat siya ang katotohanan at buhay. Mapapalad kayong nagtitigib ng galak at tigib ng pag-ibig, pag-asa ninyo'y buhay at bubuhayin pangganap upang kayo'y lalong gumalak. At sa inyong kagalakan, puso nyo'y maaaliw, kalooban ninyo'y kanyang pasisyahan. Sapagkat kayo'y nakatamo, nakadama sa Kanya. Amang walang hanggan, tapat kanino man, pag-ibig ay wagas, salita ay may buhay at makapangyarihan. Panaligan mo at pagtiwalaan tao, tanglaw ng buong buhay mo'y sa sayo, Espiritu. Nekkaramenea hanam, nekkaramenea hanam, nekkaramenea hanam. Buhay ba ang Diyos? Kanina po bilang tao, natanong ko sa kabiyak ng puso ko, pag ganun nangungusap ang Espiritu, ano itsura ko? Sabi ko, iba ka, ano ka kung pagkakaiba? Pangit, sabi ko. Hindi ka pangit ko pala ako, pag matapang. Sabi, hindi ka. Ano nga ako itsura ko? Basta ka, matapang yung mata mo, hindi ko alam ang paliwanag kung paano ba ka. Sabi niya, ba't ka ako? Naku, hindi ka ako pag yung tao palang di nakakaintindi, sabihin, katapang ko pala. Pero hindi po ako matapang. Sa totoo lang po, hindi ako matapang.
Kasi kung matapang po ako, nakipag-away na ako. Dahil wala po akong laban, ako'y duwag, hindi ako makikipag-away. Upo! Sasamantalahin mo, ha? Kala mo hindi dadatal, ha? Ngud-ngud ka riyan. Tayo! 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 Tumayo ka! Tayo! Sige, tayo! Hawakan mo! Itayo mo! Halika! Tayo! Hawakan mo! Pagarian ka. Sige, upo mo. Bah, ayaw mong pahawak na. Pag tumuwad ka pa dyan, pauwi na kita. Kung nagbubulong-bulong lang sa iyo yung isip, ay masama, sigurado hindi ang ama yun. Subalit, pag may nangungusap sa iyo, na pagmulat ng mata mo, nakatawa ka na, masaya ka, at para ka nakalutang, na nagalak na galak ka, Diyos yun! Kaya tandaan ninyo, ang Diyos nagpapatatag, nagpapalakas, nagpapatibay, nagpapasaya. Dahil yun ang kaibahan niya. Kung anak niya kayo, dapat nakatawa kayo. Diba dyan? Tayo! Lakad! Kagwapo mo. Maghawak kayo ng kamay nung tatlo. Gitna ka. Tayo! Sige nga. Ba't ganyan ka magsalita ng Apo Kunching na yan? Katapang ka. Hindi matapang si Apo Kunching. Gusto mo bang sabihin ganito? Tayo. Lakad. Sinong ginigitna nyo niyan? Sabi ko, maglakad kayo, huwag kayong maghawak-hawak. Ayan, ganyan. Lakad, ikot. Itakwil nyo yung nasa inyo. Itapon nyo. Ligisin nyo. Dapat huwag nyong tanggapin. Tama ba? Paano kung walang gawain na totoo, na banal na espiritu? Paano yung mga aliping ito? Iuwi mo na. Iuwi mo na. Iuwi mo na. Pagkatapos sasabihin nyo, mga demonyo yan. Sila demonyo, hindi kayo. Sabi naman ng taong iba, wiwikain ko naman, ang gumagawa ng mabuti, sama. Ang nagsasabi ng masama, kanino? Ba't kayo nakikinig? Bakit nyo pinakikinggan? Sabi ko, igitna nyo yung lalaki. Binata naman ito. May asawa naman kayo, matanda ka na. Siguro di kayo pagseselosan. Ano? Pag nagselo sa'yo, walang isip. Titig ka nga. Tumitig ka nga. Tumitig ka nga. Sino nakikita nyo? May sungay. Wala pala, ba't tinatanggap nyo may sungay? Disakbit-sakbit pa kayo ng rosaryo. May kwenta ba yan? Wala, lahat kwenta yan. Ang gawa ng tao, gawa lang ng tao. Kahit ulit-ulitin nyo pang isakbit at marami kayong sumakbit, kung wala sa puso nyo, ang inuusalan ninyo
at di nyo kinikilala, pinananaligan nyo, walang silbi. Kaya, kahit kayo ganyan ng ganyan, tumutumba kayo dahil walang lakas. Wala kasi sa puso nyo. Subalit wala man kayong usalin, kundi isa lang, Jesus! Darating sa inyo ang lakas nyo. Dahil kung nasa puso nyo, mabubuhay sa inyo ang lakas na kaloob ng di nyo nakikita, ngunit tinatawagan nyo at damang-dama ng puso nyo. Naunawaan mo ba? Naunawaan mo ba? Naunawaan mo ba? Tumitig ka rito. Oh, alin ang masayang? Nakakatulog o hindi? Anong masaya? Tumutuba o natuwid? Ba't tumutuwad ka? Gusto mo uling tumuwad? Ba't nanginginig ka? Gusto mo uling manginig? Bakit gano'n-gano'n ka? Gusto mo bang ganun uli? Ano gusto ninyo? Anong gusto nyo? Lumakad kayo ng maganda. Sige. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Walang maliw ang pag-ibig, walang katapusan ang paglingap, walang tugot kung maghanap sa matwid at mabuti para sa tao'y iangkop. Kaya't kung mararamdaman ninyo ang nagbibigay ng liwanag, hakbang ng malaki. Ayan. Lakad ng mahakbang ng malaki. Ayan. Gusto nyo bang matulad kay Sisa? Kilala mo si Sisa? Narinig mo istorya? Nag-aral ka? Gusto mo bang matulad kay Sisa? Gusto mo matulad kay Sisa? Ayaw pala ninyong lahat. Paliparin nyo yung isip nyong mali. Itakwil nyo yung di dapat. At tanggapin nyo yung matwid na sa inyo'y magpapagalak, magpapalakas ng loob. Para kayo'y tumawang patag, masayang mamuhay araw at gabi man, kahit walang pera. Basta payapa ka, kahit walang pera, basta nakatawa ka. Hindi nakatawa ka, maasim. Mabuti pa yung bata, may pangunawa, natatawa. Lika anak, tumayo ka. Tayo ka lang. O, tayo. Sa katotohanan lang, mas maalma ang karamdaman dapat nito sa inyong tatlo. Dahil kayo, walang masasabing may diferensya kayo sa utak. Wala kayong diferensya sa utak. Wala kang diferensya sa utak, wala kang diferensya sa utak, wala kang diferensya sa utak. Mabuti pa ito, nagkaroon. Subalit, tingnan niya kita anak, masaya ka na ba? Magaling ka na? Upo ka na? Kayo, masaya ka na ba? Masaya ka na ba? Masaya ka na ba? Magaling ka na ba? Magaling ka na ba? Magaling ka na ba? Alin ang maganda? Magaling, hindi. Mag-usap nga kayong tatlo nang magliwanag kayo. Po kayo dito. Tanungin niyo sarili ninyo, masaya ba tayo kapag ganito? Tandaan ninyo mga minamahal, ang layon at nasa ng Ama. Huwag kang mag-isip ng hindi maganda. Huwag kang mag-isip ng nakapagpapalito. Huwag kang mag-isip ng masama sa kapwa mo. At huwag mo isipin ng masama sa buhay mo. Ang isipin mo'y mabuti, mabuti ang damdamin mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, haanhin mo yung pera mo. Hawak-hawak mo. Nanginginig ka naman, di ka makakatulog. Aanin mo yung pera mo, limpak-limpak. Paghinga mo naman, di makatuloy-tuloy, patid-patid. Subalit, wala ka man limpak,
Wala ka mang hawak. Ang ama panghawakan mo sa buhay mo, diretso ang himbing mo, diretso ang hinga mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hindi lahat ay maaabot ang tinuran ko, subalit lahat ng tatanggap at sa may makikinabang naganap sa kanyang aral na matwid at maganda, may pandamang mararamdaman, kalooban ay sasaya. Pagpalain kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ka, o aking Ama. Ang lahat sa buhay ay ikaw lamang. Wala kang kapantay noon, ngayon at kailanman. Buhay ay sa'yo nagmula iyan. Marapat na ika'y paglingkuran ng buong katapat at kababaan. O Ama, ikaw ang ligaya, ikaw aking saya at lakas. Tunay na sa'yo lamang magmumula, kapayapaan kung hanap sa sanlibutan. Kaya't ang layon ko, pangunahan mo ako, turuan ng marapat sa buhay ko. Turuan ng marapat sa buhay ko. Dapat ganyan. Hilingin niyong turuan kayo ng marapat sa buhay niyo. Hilingin niyong dapat magalak kayo. Hilingin niyong dapat maituro ang totohanan, katotohanan, katotohanan. Ano ba katotohanan? Na may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Kumusta na dyan? Kumusta na baby? Kumusta na? Ano nga ang pangalan mo? Lenny. Ay, Lenny. Condolence. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal. Ang gawain pong ito mula Lunes hanggang Sabado. Hi! Hello, hello. Ang saya niya, no? Yan, masaya. Alam niyo po, di ba, pag may nakita kang bata, kahit hindi mo kaano-ano, at halimbawa, kinakausap ng magulang o kaya kahit yaya, kahit na sino pa, pag yung sa kasinungalingan niyang bata na nagtatawa siya, nasa sumasagot siya, ikaw rin natatawa ka, nakatingin ka lang, di mo man kaano-ano, no? Pero kapag nakita mo at nakakita ka ng matanda na, nagmumura, tapos sigaw na sigaw, ang sama ng ugali niya, natutuwa ka ba, nagagalit ka? Ay, hindi rin. Maawa ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bakit? Sasabihin mo, kawawa namang matanda ito. Matanda na, ayaw pang magbago. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama ba? Diyan, tingnan mo yung kapatid mo. Oh, mahal mo ba yon? Mahal mo rin ba sila? Mahal mo? Kung mahal mo, tulungan mo sarili mo. Ano? Mahal mo sarili mo? Mahal mo sarili mo?
Mahal mo sarili mo? Makasarili ba kayo? Hindi. Kung di kayo makasarili, sikapin nyo, makalaya kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bakit? Mahal mo ba yung magulang mo, tanak, ay kapatid mo pagka mahal nga. Sakim kayo. Pag gusto nyo, lagi na lang kayo binantayan. Sakim kayo. Pag gusto nyo, lagi na lang kayo nalagaan. Sakim kayo. Aro? Nagtitigan yung dalawang mag-asawa. Hindi lang masabi, huwag kang ganyan. Kung di ka naagapan, ganito ka rin, pangapat ka. Aba, alam niyo po, mahirap gamutin yan. Nervous breakdown. Para kayo may sakit na walang sakit dyan. Pakiramdam ninyo, sumisikip ang dibdib nyo, hindi naman. Pakiramdam nyo, masakit ang batok ulo nyo, hindi naman. Kasi may takot kayo. Kaya, nanginginig kayo. Hindi kayo makakali. Pag di nyo na napigilan yon, yun ang sakit. Ano po? Buhay ba ang Diyos? Bakit? Ano gamot dyan? Panalangin? Pananalig? Pananampalataya? Mabuting kausap? Magandang kausap? Hindi yung tinatakot ka? Tinatakot ka pa? Puro takot na lang. Ang sinasabi sa'yo, naku, mamamatay ka na, Eka. Ayun, di pa naman mamamatay, namatay nga. Bakit? Sa takot na matay. Hindi sa sakit. Alam niyo po, yan ang mga may cancer. Sa pag-aalala, sa pag-iisip, di makatulog, di makakain, humihina yung immune system bodies, nawawala ang antibodies, humihina ang katawan hanggang sa magkaroon ng komplikasyon at mamatay na nga. Masaya ka. Lagi kang nakatawa. Lagi kang kumakain. Lagi kang umiinom. Lagi kang natutulog. Wag naman. Disiplina rin. Buhay ba ang Diyos? Masaya ka. Yun, masaya siya. Alin ang maganda sa tao? Tahimik na nasa lubang kulo? O nagsisiwalat ng damdamin niya? Totoo yan. Mas maganda yun kaysa pinahuhula mo ugali mo, kahirap mong pakitunguhan. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Kaya, ang makakaunawa lang sa'yo, yung nakakaintindi sa'yo. Yung hindi nakakaintindi sa'yo, naku, galit sa'yo. Dahil di ka maintindihan, tatanungin ka, ano ba gusto mo? Bakit ba tahimik ka? Ba't ba nagkakaganyan ka? Ano ba talaga? May magtitiis ba? Iwanan ka. Kaya, ang Kristo nagtanong, ano kailangan mo? Alam niya na gusto, ha? Ano sakit mo? Alam niya na sakit niya, ha? Busog ba kayo? Alam na gutom ka na, ha? Para lang maisagot ka. Para lang sumagot ka. Subalit, iniisip mo pa lang, alam na. Damdamin mo, tarok na. Yan ang Ama. Tinatanong ka, anak, ba't ka nagkakaganyan? Ano sasagot mo? Hindi mo nga siya nakikita eh. Subalit kung nadarama mo siya, hindi ka magtatanim ng mga tinik ng galit po, tinanakit, inggit, selo sa puso mo dahil alam mo, nandun siya. Tama ba? Dahil alam mo, kasama mo siya.
Ngunit dahil hindi mo nga kasama, patutong wala ka sa kanya, yun, nakapasok lahat. Kaya't, pati isip mo, bulok na. Buhay ka pa, inuuod na. Mabaho. Laging masama. Dahil, pinatay na ng inggit, pinatay pa ng selos, namatay sa pagdaramdam ang puso mong may pagmamahal. Kaya huwag niyong gagawin yan. Labanan niyo ang sarili niyong kalooban, tikisin ninyo ang damdamin niyo at panaigin niyo damdamin ng Ama. Mabubuhay siya sa inyo, mabubuhay ang aral niya. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Mahirap labanan, mahirap tutulan, kapag katauhan lang. Kaya't kung kailangan mo ang kapayapaan, tanggapin mo, magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isipan. Narinig mo ba dyan? Narinig mo ba, baby? Narinig mo ba, Lenny? Anong gagawin nyo na ngayon tatlo? Meron pa sa inyo dyan, hindi lang katulad ng kanila. Pag pinabayaan nyo rin yan, matutulad na rin kayo sa tatlong ito. Kaya huwag niyong pahintulutang mangyari yon. Simulan nyo ng manalangin ngayon at magbago na isip nyo nang di na kayo matangay ng inyong isip na di maganda. Pagpalain kayo. May tanong ba kayo? May tanong ba kayo? Wala kayong tatanong. Hindi kayo magtatanong. Ay, may hain pala. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Ay, teka po muna, pinapatid yung awit eh. Oy, mga kapatiran, alagad at caps, wag na kayong manghinayang sa abuloy na binibigay niyong sunod-sunod, ano? Mas maganda na yung kayo nagbibigay, wag lang kayo bigyan. Alam kong may, wag na ninyong kwentahin, wag na kayong manghinayang. Dahil pag kayo pinaningil, mas masama. Tama ba? Ah, ang tao pagka madamot, kwenta ng kwenta eh. Eh, wala na nga eka ako maibigay, wala eka akong pera eh. Pero ba't pinatay mo dilihensya mo, buhay ka pa? Kaya maganda na yung nagbibigay ka, nag-aabuloy kaysa ikaw abuluyan. Buhay po ba nga ma? Kaya, wag nang magreklamo. Pag wala ka, manahimik ka na lang. Kung may magagawa ka naman, humanap ka. Pag binigay ng Ama, mababayaran mo yon. Tama ba? Maabot nyo nawa ang tamang katwiran. Maabot nyo nawa ang tamang dahilan. Maabot nyo nawa ang kalooban ng Ama. Para di kayo nagre-reklamo, 20-20, 20-20. Maganda 100, daan-daan. Para kung daan-daan, marami kang daan. Buhay ba ang Ama? Sadyang mahirap pag wala kang pera. Tunay na napakahirap. Kaya lang kung bukang bibig mo mahirap, hindi ka na makakalaya sa hirap. Buhay ba ang Ama? Kaya dapat wag nang bukang bibig ang mahirap. Dapat wag nang bukang bibig yung wala akong pera. Dahil araw-araw bukang bibig mo, mahirap ako, wala akong pera. Araw-araw, hindi ka na makatighaw. Buhay ba ang Ama? Pag-aaralan nyo ang batas ng Ama at kalooban niya. Po, Kunching, may nagre-reklamo ba? Wala po! Huwag kayong tsismosa! Huwag kayong tsismoso. Nagpauna lang para hindi maganap kung may magreklamo man. Pinagtakpan na naman niya. Masama ba? Alam kong may magagawa ang Ama.
Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Lagi niyong tatandaan, mahirap pag kayo ang inabutan. May lumbay, may pangungulila. Kaya mas mabuti pa yung kayo ang nag-aabuloy kesa kayo yung inaabutan. Mahirap ang nauulila. Mahirap ang nangungulila. Pero yung pera nakikita habang may buhay. Eh yung patay di nababalik yan para mabuhay. Kaya yung perang nawawala, yung perang pinamimigay, sigurado babalik yan habang nabubuhay ka. Eh yung binigyan mo hindi nababangon. Kaya huli mo nang ibigay yun. Huling bigay mo na. Tumawa ka na, wag ng pilit lang. Alam kong may magagawa ang Ama. Eh siguro, wag lang ikaw ang kamatayan. Kahit may bulsa ng may bulsa, maglalakas loob kang pahiram. Tama ba? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Lagi niyong tatandaan yung salitang yan. Mayroong nakalaan sa inyo, araw at gabi man, mga minamahal ng Ama. Kaya kapag naguguluhan ang isip ninyo, manalangin kayo. Sabihin nyo sa Ama, payapain ang isip nyo at ibigay ang paraan sa inyong hinihiling kung paano nyo ito kakamtan. Kapag kayo nanghihina na, manalangin kayo. Sabihin nyo sa Ama, ikaw ang lakas ko. Wala po akong kakayahan para lumakas ako at wala pong magbibigay nito sa akin kahit na sinong kapwa ko sapagkat ikaw ang Diyos kong pinagmulan ng buhay ko. Kapag kayo ay nahihirapan, manalangin na kayo. Panginoon ko at Diyos ko, ang hirap na nararamdaman ko'y pawiin mo. Ako po'y palakasin pagalakin mo at nang sumaya ang puso ko. Lahat sa panalangin matuwid, panalangin tapat, Ama'y nahahabag. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Diyan, nalaglag yung candy mo. Naka na dyan yung biskwit mo. Naubos mo ba yung pagkain mo? Bakit? Ha? Ubusin mo yun, ha? Kumain ka ba? Nakakain ka ba? O ikaw? Bantay po kasi ako ang may sakit eh. O, tapos ngayon ikaw binabantayan. O, dyan. Ubusin mo yan. Ha? Ubusin mo, anak, yan. Ano? Oh. Eh, ba't dinibdib mo yun?
Di mo pala kayang magbantay, sana hindi ka nagbantay. Ano? Tama ba? Minsan kasi pag ang tao magmamagaling, pag nagmamagaling ka, titiyab ka. Ano? Ako na lang po ka magbabantay, hindi mo pala kaya. Di ba haling sabihin wala kang pakialam sa kapwa mo, kaysa naman nagbantay nga ako, namatay naman ako. Tama ba? Hindi naman. Hindi naman ganun ang katwiran. Kapag ang ginagawa ninyo'y mabuti, hilingin nyo sa Ama yung patnubay niya. Para yung ginagawa nyong mabuti, siya nakagabay sa inyo, kaya nyo, makakaya nyo. Dahil wala kayong kakayahan. Kaya, ang bawat ginagawa nyong mabuti, hilingin nyo sa Ama na makaya nyo. Dahil walang kakayahan ng tao. Lahat ng tao ay may kahinaan, lahat ng tao ay may hangganan. Kaya't lahat ng ginagawa natin sa Diyos, ilaan at humiling. Para nang sa gayon, tayo kanyang samahan, tayo kanyang patnubayan. Pagpalain kayo. May tanong ba kayo? Wala kayong tanong? Di kayo magtatanong? Wala kayong katanungan? Walang-wala ano po? Kaya kung wala nga, dahil hindi kayo makapagtanong, pero may tanong kayo, halina po kayo, mga minamahal ko.